Hi guys! So for today's video guys is magto-talk tayo about life sa mga lifestyle natin. Ang tingin ng mga family natin sa Pilipinas is malalaki ang sahod dito sa ibang bansa. Kasi guys, bakit ganon ang tingin nila guys? Kasi kino-convert nila yung sahod mo into Philippine pesos. So, ayun, pag alam nila yung sinasahod mo sa ibang bansa, iko-convert na nila yon. So, ang tingin kasi nila peso ang ginagamit mong pera dito sa ibang bansa, which is hindi peso 'no. So gano'n ang problema. At saka guys, kung may family kayo, wag niyong sasabihin ang sinasahod ninyo dito sa ibang bansa. Kasi wag niyo lahat sasabihin sa kanila magkano ang sahod ninyo, nagpa-part-time ba kayo para magkaroon ng extra money, ganyan, ganyan. Kasi marami rin kasing mga pamilyang abusado, inaabuso din kasi nila yung mga tao sa ibang bansa. So, para sa akin wag niyo sasabihin kung magkano ang sinasahod ninyo. Kasi sabihin ko sa inyo guys, kung tingin nila kung $2,000 ang sinasahod ninyo every month, ang akala nila is malaki yung palitan nung pera sa ibang bansa. Yung para bang peso yung ginagamit ninyo. So, ayun ang tingin nila. So, kino-convert na nila kaya tingin nila marami kayong pera. Kaso guys, dito sa ibang bansa kung $2,000 ang sinasahod ninyo, kulang pa yun sa totoo lang. Kung nagrerenta kayo, magkano ang renta. At saka dito guys, sa ibang bansa is mostly mahal talaga ang renta kahit saang mundo, kahit saang country mahal talaga ang renta lalong-lalo na kung malapit ka sa downtown. Marami ang mura ang renta dito pero napakalayo nila sa downtown guys. Kailangan nilang sumakay ng bus ng mga ilang hours bago ka pumunta sa downtown. At saka guys, mahirap din kasing nakatira ka sa mga province area. Dito rin kasi sa ibang bansa guys is may mga provincial area din dito 'no. Na malayo talaga sa kabihasnan kaso ayun talaga yung may pinakamurang renta. Mostly dito guys may nagpaparenta sila ng bed space, which is bed space lang, higaan lang talaga ang meron ka. So 'pag nakarenta kasi kayo sa isang bahay na marami kayong tao, marami kayong gumagamit ng kusina, marami kayong gumagamit ng banyo, bawal ang maingay. Kasi guys dito sa ibang bansa iba-iba ang schedule ng mga trabaho ng mga tao dito, bawal mag-ingay. Kung sakaling family kayo na may mga anak, kailangan ninyong kumuha ng sarili ninyong bahay. Why? Kasi alam niyo naman ang mga bata maiingay talaga sila guys at maraming mga Pilipino rin na nagwo-work na mga night shift, mga madaling araw yung work nila at gusto nila ng tahimik na place. So, mahal talaga ang renta. Dito guys, sa ibang bansa guys, kung may mga anak kayo, kailangan magtrabaho ang asawa at ang lalaki. Hindi puwedeng tenga ang babae guys. Dapat dalawa kayo kumakayod kasi mahirap bumuhay ng bata. May mga ibang country guys na may mga benefit yung mga anak nila sa nanay nila. Siguro may mga country gano'n, pero may mga country din na hindi gano'n ang benefit. Dito guys sa country ng asawa ko kung may anak ka walang benefit na makukuha sa government. May mga public na school, siguro sabi ng asawa ko 'pag public daw is wala kang babayaran. Siguro mga textbook, mga notebook, mga gano'n ang babayaran mo pero 'pag public wala daw. Ayun ang sinasabi ng aking asawa tsaka ano daw, may mga bus daw na nagsusundo 'pag public sa mga bata sa school. So ayan. At saka dito guys, mahal din masyado ang bilihin guys 'no. Kasi kaming dalawang mag-asawa guys is naghahanap din kami ng mga groceries na mga mura yung mga gulay, mga prutas, mga ganyan. Dito kasi sa place na tinutuluyan namin is malapit lang kami sa isang supermarket, vegetable supermarket na mga mura yung mga vegetables nila so doon kami bumibili. So minsan minsan talaga guys, parang yung buhay natin is parang magkakayod ka ng pera, magpe-pay ka ng bills every month. Parang nandun umiikot lang yung buhay natin sa mga gano'n. At saka guys para bang tumatanda na lang tayo na hindi natin na-e-enjoy yung mga buhay natin kasi sa mga responsibility na mayroon tayo sa buhay. Yung parang trabaho ka lang ng trabaho, nasa ibang bansa ka pero hindi ka nakakapag-travel dito sa lugar nila guys. Dito sa ibang bansa maraming magandang places na puwedeng puntahan kaso kailangan lang talaga ng pera. Alam niyo yung buhay na 'pag trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay.
Talagang nakaka-drain siya ng utak guys, sa totoo lang naranasan ko na ho talaga 'yan, yung para kang robotic na nagtatrabaho ka lang, uwi ka sa bahay trabaho, bahay padala sa Pilipinas at nakaka-drain. Nakaka-stress siya talaga guys, kasi parang hindi mo na-e-enjoy yung kabataan mo, parang tumatanda ka sa buhay mo na wala wala kang nararating, basta mag-ipon ka lang ng pera sa bangko, mag-save ka lang, pero 'pag dumating na yung araw na tumanda ka na, hindi mo na na-enjoy yung kabataan mo, hindi ka nakapag-travel at alam ko sa mga ibang Pilipina diyan guys na gusto nilang mag-travel. Gusto nilang mag-travel kaso naaano sila sa mga responsibility na meron sila sa buhay. So, minsan nakakalimutan nila yung sarili nilang pangarap para sa family nila sa Pilipinas. Parang naiisang tabi na yun at ayun ang buhay dito sa ibang bansa. Minsan sad talaga dito sa ibang bansa pero kailangan mong maging matatag. Ayun ang talagang kailangan mo. Marami ang mga taong nangungulila sa mga kanya-kanya nilang family, pero guys is kailangan mo talagang maging matatag dito na hindi ka puwedeng mag-sad, I miss my kids, I miss everybody," ganyan, ganyan. Kasi guys kung ganyan ka sa buhay walang mangyayari sa'yo, yung parang down na down ka lagi, mga ganyan. Ayun ang buhay dito sa ibang bansa guys 'no. So, nasa atin talaga 'yan kung paano natin i-ha-handle yung buhay natin.